Nanawagan si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng dagdag pondo para sa kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of Social Welfare and Development para sa susunod na taon, nanawagan si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng dagdag pondo para sa kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon sa kalihim, bumaba kasi ang alokasyon ng AICS sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program na nasabay pa sa zero funding ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Dahil dito, nasa 50 bilyong piso ang mawawala sa kagawaran. We're looking at around 7 million individuals who may not be able to help receive social welfare in their crisis situation. Sana ho ma-reconsider ng ating mababang kapulungan yung dilema ng departamento. Tiniyak naman ng mga kongresista na pag-aaralan nila ito. Para sa 2026, higit 223.2 billion pesos ang kabuoang budget proposal ng DSWD. Sabi ni Secretary Gatchalian, kabilang pa rin sa mga pangunahin nilang programa na paggagamitan nito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Sustainable Livelihood Program, Walang Gutom Program at Quick Response Fund na karaniwang ginagamit tuwing may kalamidad o sakuna. The President wanted, Mr. Chair, to make sure na omnipresent ang DSWD. Hindi pa ho tumatama yung kalamidad, dapat nandun na ho kami. Para naman sa pinaigting na serbisyo ng DSWD, tiniyak ng kagawaran na patuloy ang kanilang mga hakbang para sa digitalization. Sa katunayan, marami sa kanilang programa, moderno na ang sistema. New programs like Walang Gutom is no longer manual. They have electronic benefit cards where the food credits are loaded. Mr. Chair, we've also embarked on using e-wallets for our 4Ps beneficiaries through the ePanalo program, working with GCash and Globe. Para naman mapalawak pa ang kanilang manpower, maglulunsad din ang kagawaran ng DSWD Academy bago magtapos ang taon. We are coming up with the DSWD Academy. It's a facility in Taguig that's about to open the end of the year. It's part of our capacity building. So one of the things that we want to push is kung walang social worker, we will now start working with social welfare assistants. So what we had in mind was to empower them na pag may train sila sa academy namin, yung signature nila should be accepted for certain issues. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.